pakibasan na lamang po. Nay Maria, ito napakagandang balita. Darating ang Kapitan General at sa aming bahay manunuluyan. Muy bien, Isabel. Sayang at wala si Santiago. Maaari ko pang pinag sila. Totoo nga. Mga kasama, mamayang hapon pa ang dating ng General. Pagpatuloy natin ang ating salo-salo. Senyor Ibarra, tiyak na ikatutuan ng Kapitan General kung matatalakay ang pinatatayo mong paaralan. Gayon din ako, senyor. Labis kong ikatutuwa. Bukod sa iyong mabuting plano, ay magaling pang yun ako ang arkitekto. Mahusay, senyor. Muchas gracias, senyor alcalde. Buenas tardes a todos. Paumanhin kung ako ay nahuli. Buenas tardes. Upo kayo. Gracias, gracias. Mukhang nabala ko ata ang inyong pag-usap. Maaari ninyong ituloy. No, padre. Nabanggit lamang ni Ginoong Ibarra ang kanyang nakuha ang arkitekto. Napakahusay. Ako'y walang muwang sa mga arkitektura. Subalit mga mangmang lamang ang mga kumukuha pa ng eksperto para lang makapagpatayo ng mga gusali. Mas mababa pa sa mga Indio ang tingin ko sa mga yan. Anong ibig kong sabihin, padre? Katulad ba ng mga nagpapatayo ng kanilang bahay? Yung isa dyan ay kumukuha pa ng arkitekto para lang sa kanilang paaralan na apat lang naman ang dinding. Hahaha. Inyong referensya, may iba tayo. Naiusay ng inyong sermon kanina sa simbahan. Gracias, gracias. Alkalde, alam niyo naman yung mga Indio, natuto lang ng bagya, abay akala mo kung sino. Parang isang tuta na di umano'y nakapag-aral sa Europa. Haha, ubod ng yabang. Hintay muna, padre. Diyos na makapangyayari sa kanila, sila ay magbabayad. Ang mga ama ng mga taong sukab ay pinarurusahan ngayon pa lamang. Namamatay sa bilangguan at ipinapatapon pa nga sa ilog. Sigurado ako ngayon pa lamang ay nasa impyerno na yung mga yan. Umayo kayo kung ayaw ninyong masaktan. Nakikita niyo ba ang katahimikan iyan? Ikaw ay sugod ng kabantalan. Ngunit ang iyong puso ay hindi at lusak. Inalipos na ang aking ama, siniraan, inusig, at ginamit pa ang kapangyarihan ng isang pari. Nilapastangan ng kanyang bangkay, nilait ang kanyang alaala. At ngayon naman, ako ang kanyang inuusig. Naiibang ka na ba? Tumahimik kayo. Hindi pa sapat ang pagtitimpi ko sa inyong reverensyang walang galang. Crisostomo! Crisostomo, pakiusap gusto na! Ibaba mo iyan, por favor, Crisostomo! Isipin mo ang ating kinabukasan! Pakiusap! Nagmamakaawa ako! Napakapangit naman mga tirahang ito. Tiyak na mga hindi lamang makakatira yan. Kita mo na, asasalubong tayo, di man lang magbigay pugay. Tiborsyo! Di mo ba ako naririnig? Ano bang nais mong gawin ko? Paluin mo silang sombrero, tulad sa mga ginagawa ng kurak, upang matuto sila. Ngunit ako'y pilay, paano kung gantihan nila ako? Parang hindi ka lalaki, bahala ka nga riyan. Hoy, bastos na babae. Ikaw ba ay naiinggit sa akin? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Oo, naiinggit nga ako sa kulot mong buhok. Kilala din ako yung kaharap. Ang alperes nasa harap ng pinto ng aking bahay naghihintay. Aba, excelentísima Senyora Pupot. Hindi nga ang alperes. Subalit isang pilantod na nagtatanggap na doktor? Hoy, labandera! Bumaba ka riyan at ako yung harapin.
Bandera? Sandali lang. Lalaban ko ang iyong kulot na buhok. Ano? Dudurugin ko yung salahula mong bibig? Gusto na dahil niyo pa ang mapasit kung mag-away. Hindi ba kayo naiiyak? Kuya Perez, pangaralan mo ang iyong asawa at pihisan. Umaalingaso ang kanyang amoy. Higit na kahiya-hiya. Kung hindi ka lamang babae, napilay na din kita tulad ng iyong asawa. Ginoong Alperes. Napakatagal nila magsabunutan. Nahimik na ako. Diyos mio, nauumali na ako manood. Ano nagaganap dito? Yan, padre. Yan ang nagpasimula ng gulo. Hoy, babae. Huwag mo kong itulad sa yung babaeng pakakak. Pakakak ba ka mo? Tignan mo ay yung sarili sa salamin. Dahil ang pagmumukha mo, pinsing kapal ng balat ng luyang balayan. Hay nako, manahimik ang Diyos ng kadiliman na tinubuan ng nunal. Mas masakot pa sa imburnal ang amoy mo nagmamakton. Amoy ba ka mo? O ito, amoy mo, amoy mo. Magsitigil kayo. Nagdudulot kayo ng labis na kahiyaan dito. Vamos, Tebonsyo. Ano't hindi mo lang pinagtanggol kanina? Parang hindi ka lalaki. Ako nga ay Pinay. Paano na ang mga sundalo? Hamunin mo ng revolver ang Alperes. Ngunit... Victorina, hintayin mo ako. Buenas tardes, Clarita. Kakausapin ko lamang sandali si Linares. Buenas tardes, Doña Victorina. Si, kausapin ninyo. Alfonso, kami ay uuwi na ng Maynila at ikaw ay naiiwan dito. Sa anong kadahilanan, tiya? Hahamunin mo ng revolver ang Alperes. Kung hindi ay isisiwalat ko ang mga sinabi mong kasinungalingan kay Santiago. Maghinay-hinay ka, tiya. Nakakaya tayo. Dumating si Kapitan Tiago pagkatapos matalo ng kanyang lasak. Buenas tardes, Kapitan Tiago. Iniuutos ko kay Linares na hamunin niya ang Alperes ng revolver. Kung hindi niya gagawin, ay huwag niyong papayagan na makipag-isang dibdib kay Clarita. Hindi ko alam na ikaw pala ay isang salawaan, Maria. Ngunay nakahiya-hiya. Ihatid niyo ako sa aking silid. Ako'y hindi makalalakad. Pasalamat ka, Santiago, at ligtas ka. Pasalamatan mo ang Birhen ng Antipolo, Birhen ng Rosario at Birhen ng Caramel. At bakit sila lamang ang ipasalamatan ni Isabel? Sino pa nga ba, Insan? Si Linares, malaki ang naitulong niya. Hindi mo ba alam? Kabatakan niyang punong ministro. Ibarbaridad, Tiago. Ang ibig mo bang sabihin ay walang milagro ang mga banal na Birhen? Isabel, makinig ka kay Don Santiago. Tama lamang na pasalamatan niya sa Alfonso Linares. Abay, kung wala ang aking pamangkin, tiyak na pinag-iimbestigahan na siya ngayon. Matid ko, Victorina. Ang ibig ko lamang sabihin ay... Buenas tardes, Pamilya de Espadaña. Buenas tardes, Kapitan. Balita ko'y nahuli na raw si Ibarra. Muy bien, siya ay supresibo at excomulgado. Kapag-aral lang sa Europa, may gana ng mag-aklas sa pamahalaan. Hindi ba mahal kong esposo? Ha? Oo. Linares, ilhad mo ang sinabi ng Kapitan General kay Ibarra. Hindi ko batid, tiya. Anong hindi? Nahihiya ka pa. Oh, ayan na pala ang iyong nobya. Buenas tardes, Doña Victorina. Pasalamat ka, Iha, at hindi na paimbestigahan ng iyong ama. Salamat sa Diyos. Magpasalamat ka hindi lamang sa Diyos, maging sa iyong nobyo. Di ba, Tiago? Oo, ano nga pala ang pag-usapan natin, senyora? Mauna po muna ako sa aking silid. Mari mo ba akong samahan, Tia Isabel? Tingnan si Maria Clara, nakikita mo? Magandang babae, ngunit mukhang tanga. Tama ka, Yana. Ganun pa, hindi na. Bakit kaya?
Kaya si Ginoong Linares pa ang pinalit. Hindi mo masisisi si Kapitan Tiago. Mayaman siya, maginoo at maghisig siya. Chika. Ganyan ang mautak na babae. May kahalili ka agad. Kung kailan naman malapit nang mabitay ang kanyang katipan, saka pa magpapakasal. Mautak nga, sinasamantala ang pagkakataon. Nabalitaan ko, Padre, na alis na rin po kayo dito. Oo. Ililipat na ako sa Maynila. Binabati kita sapagkat hindi ka lang tenyente, komandante na. Iniangat ang kanyang ranggo. O Alperes, siya ay pangulo na ng isang pangkat ng sundalo. Muy bien, Guevara. Isa itong karangalan para sa akin. Maraming salamat sa inyo. May iba tayo mga Ginoo, si Ibarra. Naniniwala ako na kung di lamang niya namin at sa kanya galing ang liyak, nakaligtasan siya. Ganyan ang napapala ng kung kani-kanino nagtitiwala. Marahil ay iba na ang maging kahulugan ng liham. Saan pa patungkol ang liham na iyon? Sinulat niya umano ito na nasa Europa pa siya para sa isang dalaga. Ay kung gayon, ano ang masama roon? Tama, umiibig lamang ang binata. Naglalawang pa daw ito ng binabalak na pag-aalisan ni Ibarra sa pamalan. Diyos mio, ano ang nakatakdang parusa? Sa bali-bali tayo bibitayin umano. Nagbago ito, Alperes. Papatapon na lamang daw ito sa ibang lugar. Tama lamang iyan. Wala siyang puwang rito. Mawala na po ako. Kunwari pa ako ang susuwi. Binabati kita muli. Tumalay kong arana para sa dalagang walang kasingandang. Amoy roses ang nalimuyak kung nanaisin ng Gusto mo? Ako nga, mahal ko. Salamat sa inang bilhin at nakita kita muli. Paano ka nakaalis sa bilangguan? Si Ilyas, nasa halip ay magalit sa akin ay tinulungan pa ako. Bakit ka na pa rito? Labis na ang pangungulila ko sa'yo, Maria. Naparito ako upang makita ka. At sa anong kadahilanan pa? At At ano, mahal ko? nais ko lang sabihin na pinatatawad na kita, Clarita. Anong ibig mo sabihin? Nabalitaan kong ipapakasal ka kay Linares. Binabati kita. Paalam, mahal ko. Sandali lamang, mahal ko. Umapo ka muna, por favor. Nalaman ko na si Padre Damaso ang aking ninong na siyang tunay kong ama. Siya ang nagpabawal sa akin na ibigin ka. Tunay mong ama? Ang prailing walang galang? Hinaan mo ngayong tinig. Baka marinig ka. Walang pinagbago. Noon pa lamang ay ayaw niya na sa akin. Maliban na lamang kung hihingi ka ng tawad sa kalabastangan ng ginawa mo sa kanya. Ano ang ibig mo, Maria? Hihingi ako ng tawad sa lahulang prailing at kakalimutan ko na lamang ang mga pangalipustang ginawa niya sa mga Ibarra? Uminahon ka, mahal ko. Nais ko lamang na mapawalang sala ka. Maria, isa kang malinis na anghel. Naniniwala akong iibigin ka ni Linares. Pag-ibig? Para saan pa ang pag-ibig kung ikay wala? Nanatili ka na lang dito, maaari ba? Isa lamang akong takas, mahal ko. Maya't may huliin ako ng Guardia Civil, kaya't kailangan ko ng mamaalam. Pisosto mo, por favor! Dito ka na lamang! Patawad, mahal kong binibili. Pisosto mo! Pisosto mo! Pisosto mo! Pisosto mo! Inyong reverensya may pinapaabot na telegrama sa kinataas-taasan. Ano ang linalaman ng telegrama? Padre Damaso Birdolaga, ikaw ay idinidestino sa malayong lalawigan sa atas ng kataas-taasang Santo Papa. Gawin mo ang iyong tungkulin ng may dangal at alang-alang sa Diyos.
aking narinig ililipat ka sa ibang lalawigan. Atas ng Santo Papa sa Roma, kaya't ako'y tatalima. Mag-iingat ka, bandila mo. Ako'y dadalaw pa rin dito. Padre, ito lang yung tubig. Padre, Padre. Bakit tila hindi na humihinga ang kura? Wala na ang praile. Tagapagbantay, nasaan ang praile? Kinalulungkot ko, Padre Sibila. Wala na siya. Totoo nga. Si Padre Bernardo Salvi ay nasa Maynila na rin, bumibigkas ng sermon sa Santa Clara habang hinihintay ang gantimpalang mitra. Wala ni isa sa inyo ang mga has na lumaban sa simbahan. Hindi nyo kakayanin, lalo na sapagkat kayo ay mga king. Isabel, muna kong desisyon. Nais ko na mabuhay mo isa. Bumalik ka muna sa mga balas sa San Diego. Sigurado ka na ba sa iyong desisyon? Oo, Isabel. Ipangamusta mo na lamang. Si, Primo, ako na bahala. Si Kapitan Tiago ay nalulong sa liyampo, sabong at paghit-hit na apyan. Tingnan mo si Kapitan Tiago, Victoria. Kaawa-awa ang kanyang hitsyon. Totoo, Sinang. Nang nagmungha si Maria Clara ay tila nawalan na siya ng pag-isip. Kadalasang marungis at may dala-dalang manok. Bawat oras atay may hinihit-hit na tabako. Kita mo't nangayayat ka. Kaawa-awa ang kanyang kinahantungan. At palagi siya roon. Sa gusali? Oo. Ano ba iyon? Hindi ko batid subalit ang nakasulat ay Comadero Publico de Alfion. Di Alfion? Diyos mio, lulong ng kapitan. Si Doña Victorina ay nagdagdag pa ng piluka upang manatili sa pagpapanggap niyang taga-Andalusia. Tagal ko ng karwahe. Nasasabik na akong mga tsero mo. Paparating na raw. Tinawag mo na ba, Tiborcio? Sigurado ako, malapit na yon. Naiinip na ako kakahintay. Si Alfonso Linares ay malaon nang inilibing sa libingan ng Paco. Ayon sa balita ay namatay ito dahil sa masamang pag-alaga ni Doña Victorina. Ang alperes na taglay ang grado teniente komandante ay umuwi na sa Espanya at iniwang nanlilimahit ng asawa. Kawan mo ko, Alperes. Hindi ko kayang mabuhay na mag-isa rito. Buo ng aking pasya. Uwi na ako sa Espanya. Si Doña Consolacion ay nagumon sa pag-inom ng alak at pagkithit ng tabako. Walang malinaw na balita kay Maria Clara. Kabanal-banal ng Birheng Maria, kayo na po ang bahala sa akin. Kung ano man po ang aking maging kapalaran, ay nasa kamay mo na po ito. Habagan mo po nawa ako, ang aking ama, at ang aking nobyong nasawi na si Crisostomo.